Sir, magandang araw po. Bakit po kayo nagpunta rito sa kadiwa ng Pangulo? Kasi nabalitaan ko sa newspaper, talagang nung pang bago Mayo 1, in-announce na ni Bongbong na magiging 20 pesos na. Pero habang wala pang inano ng COMELEC na binaban muna yung pagbigay ng 20 pesos, kaya 29, yun ang muna ang binibili ko. Oo. So talagang sinusubaybayan niyo po yung pangako ng ating mahal na Pangulo na 20 Wala pa pesos. nung bago siya umupo na nangako siya na gagawing 20 pesos para sa mga may hirap na hindi na kaya yung bumili ng mga komersya. Po, sa bali, hindi po kayo nadadala sa mga paninira na sabi nila Hindi ko. suntok daw sa buwan yung 20 pesos per kilo. So, Kasi 2022 pa lang na inaano na 20 pesos, pero nahihirapan si Mr. President na gawin niya 20 pesos dahil sa mga magsasaka hindi pa na nila ma-afford yung ganong halaga ng 20. Ngayon lang na naipatpat ni Bongbong na gawin na 20 hanggang sa matapos ang kanyang termino. ayan. So, ano po masabi natin kasi dumating na dito sa Maynila ang 20 pesos per kilo ng bigas. Ano po masabi niyo ron? Sa akin naman, nasubukan ko na yung 29. Maganda naman yung quality ng bigas. Kahit na isaing mo, pag na kinabukasan, ganun pa rin. Oh. Maayos pa rin. Basta maayos lang yung pagsasaing. Yung 20 na yan, yun din. Kaya lang, binaba lang yung presyo. So ngayon, bali, ilang punta niyo na po rito para Siguro mga pangatlo na. bumili kayo ng 20 pesos per kilo o yung 29 pa lang? 29 pa lang. So ibig sabihin, talagang napakalaki ng tiwala nyo na ang yung 20 pesos per kilo ng bigas ay maganda. Oo. Tsaka malaking matitipid mo sa budget mo. Yung halaga ng 20 kaysa bumili ka sa mga komersya, talagang parang mabigat. Kahit gamitan mo ng senior citizen, talagang hindi mo ma-afford yung mga komersya. Ayun. Kaya kay Mr. President, kasi nung araw pa yan, si Ferdinand Marcos, meron na yung kadiwa nung mga 1980s. Pero nung nahinto na yung kadiwa, nung umupo na si Cory, Nawala. nahinto yung, dati namimili ako ng mga gulay, mga gano'n. Kasi ginagamit namin sa school, pagka kami magluluto. So ibig sabihin, isa po kayo sa natutuwa dahil nabuhay na muli ang kadiwa, no? Oo. Sana po, Mr. President, yung kadiwa po, mananatili pa kahit matapos ng kanyang termino. Kasi yung mga masang Pilipino na para makayanan pa niya yung presyo. Kasi mabigat talaga kung pupunta ka sa mga palengke, talagang matataas yung mga ano nila kasi nag-aangkat sila sa mga ibang bansa. Pero kung sana po, manatili pa rin po ang kadiwa. Yun nga po kasi isa po sa tinutulungan natin dito, yung magsasaka natin, di ba? So malaking tulong din po yan yung tangkilikin yung mga produkto, yung mga ganyan sa agri, no? Para sa, kaya pala yung damit niya napansin ko, agri, no? Connected din sa, sa agricultural, di ba? So, saan pa po pala kayo galing? Galing ako sa Blooming Treat. Blooming Treat. Blooming Treat. Ngayon, sinabi ko sa kapatid ko, meron na 20 pesos na. Meron na. Kasi nabasa ko na sa mga newspaper na talagang pinatupad na yung 20 pesos sa NCR. Sige po, ano po masabi nyo sa mga naninira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Sa mga naninira, talagang mga ano yan yung parang utak talangka, yung bang sinisiraan nila lahat ng mga anumang
magandang proyekto ni Mr. President na lahat yan ay makakamit natin yan, bawat yan sa ating kung bibili tayo mas makakamura dito kaysa sa mga palengke o supermarket. Napakataas naman yung kanilang presyo kasi inaangkat po nila sa ibang bansa. Yun nga eh. So, kaya lalong lumalaki yung presyo kasi galing po sa labas ng bansa eh. Yung mga tindera sa mga palengke, umaaray na din kasi talagang napakabigat yung gagaling pa sa China, yung mga kanilang Mga produkto. Eh samantalang dito, dapat tangkilikin natin yung sariling mga Produktong Pilipino. produkto ng magsasaka para at least meron man pang sariling kabuhayan. At least maano nila kasi pag-iwanan na tayo sa ibang bansa eh. Sa ibang bansa maganda na mga tayo na lang ang hindi pa muunlad dahil mas tinatangkilik nila yung imported kaysa sa local. Ayun. So, mensahe po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mensahe po sa kanya. Sana po, Mr. President, kahit na matapos na po yung termino po ninyo, panatilihin pa niyo yung Kadiwa at bilang alaala po namin sa dating ama ng Pangulo. Dahil sila nag-provide, nagtayo niyan, at least ang Kadiwa mananatili pa rin hanggang sa sino mang presidente. So, talagang makikinabang Opo, malaking makikinabang yan, lalo na generation by yung generation. mga hanap buhay. Kalit-liit lang ang sweldo. Tapos kung bibili sila sa mga palengke, mga supermarket, mas dito, makakamura po kayo, malaki may titipid. Ayun. So muli, maraming Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po, Mr. President. Ayan. Thank you so much. Umaga po, nandito po tayo ngayon sa Bureau of Land Industry, Malate, Manila. Ma'am, ano po masabi nyo sa Kadiwa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Maganda naman po yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa Kadiwa, magkaroon po naman yung mga piliin yung mga kababayan natin. Masasaya sila dahil nakakabili sila ng mga murang gulay, murang bigas. Ma'am, ano po masabi nyo? Kasi dumating na dito sa Maynila ang pangako at saka binabantayan natin ng mga kababayan natin na kala nila ay suntok sa buwan ang 20 pesos na per kilo ng bigas na pangako ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ano po masabi nyo? Opo, masaya po. Hindi lang po ako kasi pati po yung mga namimili. Kasi kahit kami din po, hindi nakapaniwala na magiging 20 pesos yung bigas. Oo, di ba? Kita mo. Ngayon po, eto na, dumating na. Opo. Nag-20 na. So ibig sabihin, tahimik lang ang ating Pangulong Bongbong Marcos pero talagang gumagawa ng paraan. Ma'am, ano nang po masabi natin kasi yung produkto natin, yung mga gulay sa mga magsasaka, pwede ba tayong i-shoutout natin yung mga magigiting nating magsasaka? Siyempre po, tuwang-tuwa yung mga magsasaka dahil yung mga produkto nila nabibili para ibenta naman dito sa Malate sa murang presyo. Ayan, so mensahe boss para sa mga kababayan natin na kala nila imposible na mabababa ang presyo ng 20 pesos per kilo ng Ngayon bigas. po hindi na imposible kasi eto na. Opo. Nangyari na. So yun, sa mga kababayan natin, tangkilikin na lang nila. Tangkilikin nyo na lang po ang Kadiwa. At saka po yung mga gulay po namin talaga po mga correct. Ayan, so maraming salamat ma'am. Shoutout niyo muna yung kababayan niyo ma'am. Shout out po sa mga taga-Kabanatuan, sa pamilya ko, family Alejandro. Ayan, so shoutout po sa mga family Family Alejandro. Alejandro. Ayan. Ma'am, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you so Thank much. you po.